Hi guys! Magandang hapon! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa araw na ito, syempre, ang pagbabalik po ni Chinita Princess sa Showtime ang atin pong pag-uusapan, mga kakimpaw. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na nariyan po sa ibaba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman po kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And nice din po pala natin magpasalamat sa ilan nating mga subscribers na nakatutok araw-araw sa atin pong daily updates sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanilang mga komento. So, shoutout nga po at magandang hapon, Ma'am Norma Dayag. Sabi niya rito, extended ang bakasyon nila kasi doon daw mag-birthday si Paolo. God bless them both. There's memorable ang Milan sa dalawa. Started their first appearance that starts the ligawan of the two. Kaya nga gustong-gusto ko po mapasama sa World Tour nila Kim and Paolo Part 2 ang Milan. 'Di ba? Dubai and Milan, Paris. Yan ang mga gusto ko mapasama yan, mga kakimpaw talaga. Kasi napaka-memorable po niyan kina Kim and Paolo. Kayo ba guys, anong mga request ninyo? Anyway, nag-extend nga po ng bakasyon si Kim and Paolo. Pero hanggang ngayon nga, na nakauwi na po sila, ano pa rin po nila ngayon, ilap pa din mga kakipit, wala pong nakatunog sa kanila pong pag-uwi or pagbalik po ng Pinas. Pero kanina nga po ay nasa Showtime na si Kimi. Samantala, dumako naman nga po tayo dito sa mga nasagap nating balita ngayong araw at unahin na nga po natin ang tungkol po dito sa magiging event ni Chinita Princess bukas, May 15, 2026. So, ayan mga kakimpaw, para po ito sa Pure Gold at makakasama rin nga po niya si Ryan Bang dito mga kakimpaw. So, eto po, sa pagbabalik ni Chinita Princess, trabaho agad ang nag-aabang at nag-iintay po sa kanya. Showtime, tapos ito, event sa Pure Gold, diba? Ganyan si Chinita Princess, kabisi mga kakimpaw. Samantala, eto na nga mga kakipi, pagpasok po ni Kimi sa Showtime, inabangan po ng maraming mga Kimpaw fans at syempre, super fresh, napakaganda niya sa kanya pong yellow dress, mga kakimpaw. Uy, nagkalaman si Kimi, binusog ata ni Paolo Avellino si Chinita Princess. Ilang week lang din yung kanilang, or 1 week lang din yung kanila pong bakasyon, mga kakimpaw, pero halata mo na po, nag-gain ng konting weight si Chinita Princess, napaka-blooming mga kakimpaw. And syempre, isa sa inaabangan sa Showtime ay ang pagbati ni Chinita Princess sa kanya pong loved one. Hoy, kaya loved one, sa kanya pong mahal na Diyosawa, mga kakimpaw. And ayun nga, meron po siyang pa-belated happy birthday, special greetings para sa kanya pong habibi. So, may pag-hi pa nga po siya and happy birthday Paolo na kinakiligan naman ng mga fans. Ito talaga yun ang pinakainiintay ng lahat. Huy! Pero may napansin ba kayo? Parang hindi sila masyadong bumunot kay Kiam. Na para bang may bili na si ate ko, mga kakimpaw, na wag lang usisain na ang kanila pong private moment dahil yun na lang yung private space sa buhay nila. Or sinadya nila mga kakimpaw bilang respect syempre sa dalawa. Dahil siguro dati gustong-gusto pa nilang tinutokso si Kiam. Pero ngayon na officially na sila Kim and Paolo,
binibigyan na nila ng privacy ngayon ang Kim Pao and respect syempre yung relationship at nakuha na rin nila yung gusto nila, kaya naman nila tinutokso kasi botong-boto sila kay Pao at gusto rin nilang ma-push ang Kim Pao in real life and natupad naman na, di ba, mga Kim Pao. Sa akin lang naman yun. So, pinabag-greet na lang po nila si Papi sa, sa kanya pong birthday. Huy! Belated happy birthday again, Papi Paolo. Anyway, sabi naman dito ni Kimberly Shu, 3 years nang nagbe-vacation leave ang ate ko kapag May 30. Ganun talaga kapag ka-in love. At kapag mahalaga sa iyo yung isang tao at mahal mo, 'di ba, mga kakimpaw? Kasi kung hindi naman importante yung tao sa iyo, aba, hindi ka magli-leave dahil lang sa birthday niya. Ipagpapalit mo yung trabaho mo sa birthday niya, 'di ba? Ganun 'yun, mga kakimpaw. Tama naman, 'di ba? Importante po at mahal niya si Paula Avellino. Kaya talagang kayang-kaya niya pong mag-leave sa work pag birthday nito. Hoy, grabehan naman nga yun. So, after po ng birthday pa ni Pao siya nagparamdam, di ba, mga kakipi? And deserve din naman po nila ang bakasyon at naintindihan naman po nila yon, mga kakimpaw. And nais ko lang din pala kamustahin ang mga bashers na nagsasabing wala nang showtime na babalikan si Kimi. O ano kayo ngayon? Nga? So palpal na naman kayo ngayon. Andyan po at grabe ko i-congratulate at i-welcome nila si Kim Chiu sa showtime. Paano ba yan? Epic fail na naman ang inyong mga pinakalat para mawintang ang mga fans. Ano naman ngayon ang gagamitin ninyo para sirain si Chinita Princess? Political issues? Naku, wala namang bago. Lagi niya namang pinupunteriya si Kimi sa kanyang mga usapin na para pang si Kim lang ang nagsalita na celebrity. Grabe ha, nakakahalata na rin ako, mga kakimpaw, sa sobrang daming nagsalita na mga artista. Si Kim talaga yung tina-target nila, mga kakimpaw, at ibinabalik pa yung 2020 meme, mga kakimpaw. Halatang mga haters na lang, push na push, ayan sila no? Pero sorry na lang, napaka-unbothered ng aming queen. And alam niyo, nakakatawa sa mga Kim Pao fans, kahit magkakaiba po ng paniniwala sa politika, nagkakaisa naman sa pagsuporta kay Kim Chiu. Kasi dapat magkabukod na bagay yun Kasi magkaiba naman po tayo ng paniniwala, pero nagkakaisa pagdating kay Kim Chiu at sa Kim Pao. 'Di ba? At saka ang mensahe naman ni Kim, di naman po siya nag-name drop, mga kakimpaw. Talagang ito po ay wake up call lang sa mga taong bayan na pumili ng matinong mamumuno sa atin sa Pilipinas. Para sa atin yung mga Pilipino, bakit marami nagagalit? 'Di ba? Ang sabi, vote wisely. So, bakit may nagagalit? Ibig sabihin, alam nila na silang pinatatamaan. So, alam nila na hindi sila bumoto ng wais. Ganun ba yun? Di ko rin gets yung ugali ng ibang Pilipino. Yung iba akala mo, akala nila sila lang po ang tama at sila po ang nakakalam ng tama sa mali mo, mga kakimpaw. Garabihan. At ang daming biglang nagiging abogado, ha? Biglang ang daming nagiging matalino. Ano lang naman, mga cloud chaser lang din naman. Anyway, sabi naman dito ni Ma'am Cynthia Reyes at Ma'am Mila Borja, I think mga 2.5 years pa lang sila. Ayan, tanti ako lang. Ma'am Gandara, talagang binigay na ang gift ni Kim na kiss na po rin si Kim. Kaya maliwanag na sa amin na pinakita pa sa buong bansa si Lord na nakakaalam sa buhay asawa. Kasama pa si Aki sa buhay nilang dalawa. Happy family. God bless always, forever. And congrats sa mga natanggap ng aming Kim Pao na blessings na dumarating sa buhay ng aming idol. Don't forget is I love you, Kim Pao. Gabayan kayo ni Lord. Grabe.
Totoo, Mamila Borja, talagang sobrang daming dumarating sa buhay nila Kim and Paolo ngayon na dapat pong ipagpasalamat. Bukod nila, natin din, di ba mga ka-Kim Pao? And nakakatuwa nga na happy fam sila Kim and Paolo and Aki sa kanila pong pagbabakasyon, mga ka-Kim Pao. Kaya nga, mayroon din pong ilang nagbati kay Kimi ng Happy Mother's Day kasi siya na ang tumatayong pangalawang mami ni Aki, mga kakimpaw. Diba? Anyway, ayun nga, pinapakita na nila Kim and Paolo, hindi lang po sa buong bansa, Mila Borja. Hindi lang po sa buong bansa, hindi sa buong mundo, mga kakimpaw, ang kanila pong relasyon. Samantala, dumako naman tayo dito sa comment po ni Ma'am Susan Tenko. Stalker yung nagsasabing nakapadlock ang bahay ni Kim. Kung walang tao ang bahay mo, the right thing to do is to lock it. Vloggers like you should stop entertaining this kind of unverified news. I suggest na ibalita nyo ang nangyari or make analysis. Just like a very few Kimpaw vloggers I know. So, ang tungkol po dito, mga Kimpaw, is not verified news, okay? Ito po ay hindi binalita na siguradong sigurado na ibinenta ang bahay ni Kim Chu. Ito po ay katanungan na anong nangyari, bakit kaya nakapadlock at parang abandonado yung bahay ni Kim Chu. Anong nangyari? As a concern na mga fans ni Kim and ang Kim Pao, mapapaisip ka din at mapapatanong ano kaya ang tunay nangyari para maliwanagan hinggil nga po sa usaping ito. Kaso yung iba, syempre hindi maiwasan na isipin na baka naibenta or na ano po ito ni Ate Lakam. Kaya nagkaroon ng problema at gano'n na lamang kalaki yung issue nilang dalawang magkapatid para umabot at humantong sa legal actions, mga ka-KP. So yun lang po muna ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po tayong muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat at ingat po palagi.